Narito po News TV Quick Response Team sa isa sa mga punerarya dito po sa Novaliches, Quezon City kung saan nakapurol ang isa sa dalawa pong magkaklase na nasawi sa trahedya sa Tanay Rizal nitong nakaraang araw. At dito nga po ay patuloy ang pagdating ng mga kaeskwela ni Elmer Cabrera para magbigay ng respeto dito po sa naturang biktima. At sa kwento po ng ina ni Elmer na si Aling Elsa ay ayaw raw nga sana niyang pasamahin o ayaw sumama ng kanyang anak sa naturang training. Sa katunayan, nung araw ng camping, masama raw ang pakiramdam ni Elmer. Pero napilitan ito na sumama dahil sa pananakot umano ng guro na ibabagsak ang kanilang grado kapag hindi sumama. Gusto raw ng magulang na makaharap ang naturang guro na anyay hindi naman sumama sa training. Kung sila raw ang masusunod, ay gusto nilang maipasara ang Bestlink College na una ng tiniyak ng eskwelahan na handa silang tumulong sa mga pamilya ng mga biktima. Sa ngayon po kasama natin si Aling Elsa, ang nanay po nitong si Elmer na nasawi sa aksidente dito sa Tanay Rizal. Una po nakikiramay kami sa inyo at kahapon po, nakapanayam namin yung Vice President for Academic Affairs ng Bestlink at sinasabi po nila na yung pagtulong ay tuloy-tuloy, pero sa inyo pong sitwasyon ay kumusta po ang pinabot na tulong ng Bestlink? Ang naiabot pa lang po nila sa ngayon yung 5,000 na sinasabi po nilang tulong. Tapos yung ano po na yung paglilinis po ng bangkay ng anak ko na sa pinanggalingan po doon sa Tanay para ilipat po dito sa Mahar Funeral. So yun pa lang po yung nagiging ano po nila. Wala sa yung pong pambayad namin sa libing at saka burial, wala pa po kaming natatanggap sa ngayon. Opo. Hinihintay pa po namin. Hinihintay-hintay pa lang din po namin kung nandun na po, mayroon na pong pumunta na po doon yung aking asawa, tsaka po yung pamangkin, yung isang anak ko po nandun na para po kunin yung sana nga po, ibigay na po nila ngayong araw kasi kailangan na po namin magbayad sa Forest Park. Opo. Yung pong kwento nyo ay masamang pakiramdam ni Elmer ay sana niyang sumama pero may pananakot na naganap sa panig ng mga estudyante. Kahapon, tinanggi rin po ito ng Bestlink. Pero sa kwento po ni Elmer, ay ano po yung eksaktong kwento niyo sa inyo? Yun nga po, pag hindi daw po sumama ang mga estudyante sa camping, wala po silang grade, bagsak silang lahat. Kaya nandun po lahat yung takot sa mga bata na kahit anong gawin, kahit magbayad kayo, wala pa rin kayong grade, bagsak kayong lahat. Kaya po ang lahat ng sinasabi ng mga magulang na namatayan, tinatakot kami ng teacher namin na hindi kami wala kaming grade pag hindi kami sumama sa camp. Opo, ang gusto po nyo makaharap yung teacher do sa subject na yun. Ano po, pero nagpaabot na ho ba ng mensahe sa inyo o nakipag-ugnayan na po? Wala po. Hindi po siya nagpapakita pa sa amin. Gusto ko po talaga siyang makaharap para po makita niya yung sitwasyon at yung itsura ng anak ko. Nang dahil po sa kanyang desisyon na ganun, na pananakot, ang daming buhay pong nawala. Pwede naman pong magkaroon ng mga special project na hindi yung mapapahamak ang mga bata. Marami pong pwedeng gawin. Pero po yung po talaga yung pinagpilitan nila na talagang pag hindi sumama sa camp, walang grade, bagsak. Kaya ang takot ng mga magulang, ng mga bata, gano'n na lang po. Hindi, kaya yung mga magulang, kagaya ko na ayaw ko talagang pasamahin. Ang anak ko po ayaw po talagang sumama. Talaga pong nagkasakit po talaga siya. Masakit po yung ulo niya, masakit yung tuhod niya. May gamot pa po talaga akong pinabaon sa kanya. Para lang po talagang yung anak ko po sakaling yung ubo niya, yung sakit ng tuhod niya, kung sakaling makarating sila doon, may inumin siya, may gagamitin siyang gamot. Opo. Pero wala na po, di na siya nakarating. Opo, hindi rin po ako nagkakamali. Isa sa panawagan nyo, ipasara yung Bestlink. Bakit po? Alam niyo po, kung sa dami po ng estudyante dyan, at ang mga teacher po nandyan ay palaging tatakutin ang mga estudyante,
wala pong mangyayari. Paano po makakagraduate o paano po matutupad yung mga pangarap ng mga bata sa kanilang mga pag-aaral kung laging may teacher na mananakot. Opo. So, baguhin po nila yung sistema. Lahat po ng teacher na nananakot sa mga estudyante, tanggalin nila. Nang sa ganun, makapag-aral po ng tama ang mga bata. Makapagtapos sila ng tama. Yun lang naman po. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, yung pong hindi nagawa ng anak ko, yung pangarap ng anak ko na hindi natupad, gusto ko matupad lahat ng mga batang nag-aaral sa Bisling. Opo. Nang hindi po sila napapahamak. Opo, si Elmer po ay bunsong anak nyo at Opo. kumbaga sa pinakahuling pagkakataon, paano ho ba siya nagpaalam sa inyo at ngayong wala na siya, masasabi ho ba na kumusta po ang inyong pamilya na sa pagkawala pa nila? Sa ngayon po talagang hirap po kaming tanggapin. Lalo na po yung pangalawang anak ko. Talagang lagi po niyang naalala yung kapatid niya kasi talagang tatlo lang sila, close silang lahat, hindi sila... sa ngayon po talagang hirap po kami. Lalo na po akong magulang. Lagi ko siyang kasama. Ngayon lang po siya napahiwalay sa akin. Yung sakit sa dibdib ko na, yung lagi inilalagay ko sa sarili ko na, yung time na kailangan ako ng anak ko. Pero wala ako sa tabi ng anak ko. Namatay siyang mag-isa nang wala yung tulong ko. Yung sakit sa kalooban ko, hindi ko natulungan yung anak ko. Napakasakit po, napakahirap po tanggapin sa ngayon. Opo. Yung sitwasyon ko. Opo. Kaya po, dahil dyan, hindi ko po alam kung paano po kami agad-agad makaka-recover. Maraming salamat po sa pagkakataon at pasensya na po din kayo na po at salamat po sa panayam Okay nito. lang. Si Aling Elsa Cabrera, isa po sa mga nanay ng mga nasawing estudyante dito nga po sa trahedya dyan sa Tanay Rizal.